So, ngayon na guys, ay kararating ko lang dito sa bahay ngayon at ang focus ko muna ngayon ay gumawa ng lesson plan. Nakagawa na ako ng lesson plan para sa unang araw. Ang kailangan namin lesson plan ay pang 1 linggo. So, 4 na lesson plan pa ang gagawin ko para sa 4 na subjects. So, mamaya uumpisan ko na. Medyo namamahinga lang at kararating ko lang galing sa school. Napapagod pa, syempre. Hindi biro ang magsaway ng 30 bata sa isang araw na may iba-ibang ugali, iba-ibang style ng kanilang behavior, kung paano sila makipag-react sa kaklase, sa teacher. At yun talaga ang pinakamagbigat na gawain ng guro, yung manaway ng mga estudyante. At talaga namang hindi lahat ng estudyante ay nakikinig. Merong ilang seryoso, meron naman talagang parang wala sa sarili, nakatingin sa'yo pero iba yung iniisip. Meron naman parang antok na antok lagi at pagod na pagod sa pagkakaupo. So, syempre, ano pa nga ba naman ang ating gagawin kundi gumawa tayo ng mga learning activities na talagang makapagpapasigla sa kanilang isipan at katawan. So, nung nakaraang linggo ako ay nagpabasa na sa aking mga estudyante. Kailangan magpabasa sa mga estudyante para malaman kung sino pa ba talaga ang nangangailangan ng reading remediation. At natapos ko na ang pagpapabasa sa mga estudyante kong mga lalaki. So, ang estudyante ko actually ay 29, pero may mga ilang pang hindi nakalista kasi nga ay under observation ko pa sila dahil wala pa silang mga credentials. Kumbaga ay hindi ko sila isinasali sa yung official na list ng enrollment dahil hinihintay ko pa yung kanilang credentials. Mahirap kasing basta maglista tapos wala namang credentials at the end of the school year ay mahirap magsunsun ng mga papeles. And then yun, so halos lahat naman ay nakakabasa. Mayroong ilang estudyante lang na talagang hindi pa kayang bumasa ng English. So, yun ang pagtutuunan ng pansin, yung mga batang hindi nakakabasa ng English. May ilang babagal at meron din namang iilan lamang talaga na nakakabasa ng English at marunong din umintindi ng English. Kumbaga yung may comprehension na sinasabi. So, yun talagang kailangan kong gumawa ng plano para mapabasa ko sila at the end of the school year ay sila ay punta na sa grade 5. Kumbaga makapasa sila doon sa mga requirement na kinakailangan sa grade 4. Hindi naman pwedeng basta na lamang ipasa ng hindi nakakabasa at hindi naiintindihan ang binabasa. Napakahalaga ng comprehension kapag nagbabasa. Kasi ang comprehension sa pagbabasa ay dala yan hanggang sa pag-aaral sa college. Napakahirap ng pag-aaral kung ikaw ay nasa college na marunong kang bumasa ng English pero hindi mo naman naintindihan yung iyong binasa. Minsan nga, kahit Filipino na yung binabasa natin, nasa Tagalog version na nahirapan pa rin intindihin ng mga estudyante. So, iba-ibang bata, iba-iba ng pagkakaunawa, iba-iba ng behavior, iba-iba din ang gagawin nating strategies and approaches sa paraan ng pagpapabasa sa mga batang ito. Hahanapin natin yung the best na paraan na kung saan sila talagang matututo at magpo-focus ng attention. So, ayan, nagbaon ako ng mga module sa arts, sa music, sa English, and then sa MAPE, Araling Panlipunan,
sa PE. Actually, yung kasing isang module na ito, ay MAPE na ito, Music Arts PE and Health. Kaya lang, ito namang isang ito ay per module. So, hindi katulad nito na ito ay isang buong quarter na. Ito ay per week. Yan. So, meron kasing medyo magaganda yung activities dito sa ganitong, sa EDM. Kaya ang ginagawa ko ay minimix ko yung mga exercises kapag ako'y nagagawa ng lesson plan. So, yun. Kumbaga, para-paraan din lang sa pag-construct ng lesson plan. Pipiliin mo talaga yung mga exercises na akma dun sa kakayahan at alam ng mga estudyante. Kung kaya talaga nilang gawin. Yung alam mong accessible at kayang gawin, unawain ng mga estudyante. So, minsan, may pagkakataon din na minomodify yung mga exercises na nandito sa module. At kasali rin syempre ang libro. Kasali rin ang textbooks sa paggagawa ng lesson plans bilang references. May mga exercises din kasi sa libro na maganda ring ilagay sa lesson plan. So, mix na lang talaga yan. Ayan. So, hindi ganun kadali yung gumawa ng lesson plan. Kailangan talaga ay sila ay may congruency from objective to evaluation. At saka, congruent din, dapat daw appropriate sa needs ng mga bata. Kailangan ay kung ano yung kailangan at kung ano yung kayang gawin at alam ng mga estudyante, yun ang ating gagawin sa lesson plan. Kaya kailangan ay masinsinan at iisipin mabuti ang lesson plan. Dahil dyan nakasalalay ang pagkatuto ng mga bata. So, ayan. So, talaga nakakapagod. Pahinga muna. Inom muna ako ng natira kong Milo kanina. Mainit pa naman siya. So, para naman sa akin, ang the best way ng tamang pagpapabasa sa mga estudyante ay yung paulit-ulit. Pag pinabasa mo siya, may mga flashcards akong binibigay o pinakikita sa bata. Pinababasa ko sila. And then, pinay-spell out ko. Iniisa-isa ko yung mga words. And then, pagka-spell out, ang bawat 20 salita or 10 salita man yan, pagka basa ng 3 beses, spell out ng 3 beses. After that, ini-spelling naman. Sulate. Isulat. Dikta. Dinidikta ko yung mga words na kanilang binasa. And then, I found out na effective siya. Last week kasi yun ang ginawa ko. Nagkuha muna ako ng 5 words, English words, basic sight words. Pinabasa ko. Pina-spell out ko. Pinaintindi ko sa kanila ano ba yung mga letra na bumubuo sa salitang ganito. Pagkatapos nun ay ididikta ko. Okay naman. Para sa akin ay effective siya. Kaya yun uli ang aking gagawin ngayon. So napakagandang paraan yun. Para sa akin, effective yun. Siyempre, iba-iba naman ang strategies ang teacher kung saan talaga mas madaling matututo ang mga bata na magbasa.